Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article sa GMA News Online tungkol po sa kaso ni PRRD. Magandang balita po kasi yung may dalawang judges na pinitisyonan ng kanyang abogado na tanggalin sa kaso dahil bias. So habang hinihintay yung desisyon ng ICC ito, nauna na ang Trump administration, pinarusahan o binigyan ng sanksyon yung isa sa mga judges na humahawak sa kaso ni PRRD. Okay, ito, balita ng GMA News Online. ICC judge in Duterte case among those sanctioned by Trump admin. Published June 6 ngayon. Okay, President Donald Trump's administration on Thursday imposed sanction on 4 judges at the International Criminal Court. So, an unprecedented retaliation over the War Tribunal's issuance of an arrest warrant for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and a past decision to open a case into alleged war crimes by U.S. troops in Afghanistan. So, Romeres back ang US sa ICC in support to Israel and of course their American troops. So, 4 itong judges. So, sino-sino sila? Okay, ito. Solomi Balungi Busa of Uganda. Yan. Sanksyon yan, naparusahan. Luz del Carmen Ibanez of Carranza, Peru. Pangatlo, Ren Adelaide Sophie Alapini Ganzo of Benin. Ito yung isa sa mga judges sa kaso ni PRRD na parusahan. And Betty Holler of Slovenia. So, according to a statement from U.S. Secretary of State Marco Rubio, in-announce yung sanction ng 4 na judges. Yan. Alapini Ganzo is among the judges handling the case against former President Rodrigo Duterte. She is also one of the 2 ICC judges being asked by the Duterte camp to be disqualified from handling the case. So, ano ang epekto sa mga judges na nasanksyon? Anong mangyari sa kanila? Ito. As ICC judges, these 4 individuals have actively engaged in the ICC's illegitimate and baseless actions targeting America and our close ally Israel. The ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge, and prosecute nationals of the United States and our allies, sabi ni Secretary Rubio. Okay, ito na ang mangyari sa kanila. Yan. Sanctions severely hamper, ito yung epekto. Sanctions severely hamper individuals' abilities to carry out even routine financial transactions as any banks with ties to the United States or that conduct transactions in dollars are expected to have to comply with the restriction. Halos hindi sila makagalaw. Kailangan nila ng pera. Paano sila maka-withdraw ng pera? Eh, ang pera nila, karamihan nasa US. Dadaan ka sa US banks. Ang mga bangko na makipag-transact dito sa 4 na judges, kasama na yung isa na tinaguriang bias ng abogado ni PRRD, mahirapan na ngayon. Dahil hindi siya maka-transaction financially. So, ano pa bang? So, to me, this is a good development kasi
baka lalong maapura, sana makatulong ito sa desisyon ng ICC na tuluyan ng tanggalin itong dalawang judge na hinihinala ang bias. Kasi, paano ka pa magtrabaho na wala kang sweldo, wala kang magastos, sarili mong pera ang gastusin mo? So, pumapabor ang tadhana sa kaso ni PRRD. So, hintayin natin ang desisyon ng ICC. Napaka-importante ito kasi itong dalawang bias judges na nirereklamo ng mga abogado ni PRRD, sila rin yung nagdesisyon nung magsimula ang ICC na imbestigahan ang mga reklamo laban kay PRRD. So, most likely, kung sila pa rin ang mag-desisyon sa issue ng jurisdiction, baka mag-decide sila against kay PRRD. Kaya, wise move itong ginawa na ni Attorney Kaufman, Attorney Jacobs, na i-disqualify. At yung petition na yon is inaksyonan ng korte. Ngayon, pinag-aaralan na ng ICC body as a whole. President ba yun? O, pinag-aaralan. So, hintayin natin ang desisyon. Sana magiging favorable ang desisyon ng korte na tanggalin yung dalawang bias, palitan ng dalawang fair. So, tatlong judges na fair, pag-aralan ngayon yung argument na wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas sa kaso ni PRRD. So kung wala ang jurisdiction, edi wala na. Quits na ang kaso dahil wala namang jurisdiction. Di ba ganon? So, ituloy lang po natin ang pagdarasal para sa ating minamahal na Tatay Digong. Yung latest balita kanina na nagtulungan na si Attorney Rocky at BP Sara, gumagawa sila ng legal remedies, gagamitin ang isang batas sa Netherlands na kung ang edad mo ay 80 anyos na, di ka na pwedeng makulong sa Netherlands. So, sinusubukan nilang gamitin ang provision ng batas na ito para temporary lang na makalabas si PRRD sa kulungan habang hinihintay niya yung kanyang mga trials. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para maayos, ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Kuya ang matagaan og gero. Ay nagtukod di siya og bagong balay kay ang iyang balay daot na. So iyarang ikarga sa motor. Karon abot na gyud si Kuya sa iyang patindog nga balay. Muna ni ang gitukod ni Kuya nga silupin lang ug karon tagaan na gid siya og yero. So muna ni ang gitukod niya nga bag-o nga balay kay nakigpuyo lang siya sa iyang igsuon. Sige Ginoo. Salamat ko nga sinya
makapulis akong atop o kaning pagtan-aw sa video. Oo, salamat kayo.